Ko lang po yung ano mga katunying, yung ating tubig. Saka natin timplahin tong kanilang pagkain. Ang lamig mga katunying. Pero syempre ilalabas natin yung mga kamuting kahoy natin. Mga yung kamuting kahoy natin hindi tumubo kapag hindi natin nilabas. Sa ngayon mga katunying, ito yung ating na-harvest. Ito po siya. Good morning mga katunying. Magandang umaga po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo sa ating garden mga katunying para magpakain ng ating mga alaga. Lobat na yung ating ilaw. Toy. So nakakuha na po tayo ng pangtakip natin doon sa binungkal natin mga katunying na para sa kamuting kahoy. Itatakip natin to para ano siya, tawag dito, hindi siya tubuan ng damo. Ayan. So ganun po ito sa factory mga katunying. Siyempre dala natin yung ating basket at yung kanin ng ating mga alaga. At dahil nandito na sila, sumalubong na sila mga katunying, nakita na nila tayo. Pero yung ilaw natin lobat. Yung gagawin natin mga katunying ay i-open natin yung ilaw dyan sa ating tambayan. Ayan. Nakasunod sila, hindi lang sila makita mga katunying at madilim pa. Naaga natin dahil meron tayong pasok sa factory syempre as usual. Yeah. I-open lang natin mga katunying tong ilaw dito. Yun, di nakita tayo konti. Nakita tayo ng konti mga katunying. Dali, yun yung mga alaga natin. Ano sila? Pumasok na naman itong isa. Ito kasi, tsaka yung iba pang manok natin nakakapasok dito sa tambayan natin. Pero yung iba mga katunying hindi na sila nakapasok. Okay lang yun mga katunying. Nang sa ganun ay mabawasan ang ipot ng mga alaga natin dito sa tambayan. Hindi na sila. Dahil madilim pa mga katunying, ay unahin natin itong mga nasa maliwanag. Tulad ng nandito sa ano natin. Pakainin muna natin itong mga alaga nating sisiyo dito sa kulungan. Lalaki na agad. Lalaki na agad mga katunying. Bilis silang lumaki. Tapos ang pinapakain kasi natin sa mga to mga katunying ay sisig ay feeds ang pinapakain natin para mabilis silang lumaki dahil itong mga manok na to mga katunying is pang ulam sila. Ay baka marinig nila tayo magtampo. Joke lang. Dahil kapag naubos nila ito mga katunying, itong pack ng feeds na to, ay magpapalit na tayo ng feeds nila. So doon na tayo sa medyo malalaki mga katunying na feeds. Excuse me. Tatakpan ulit natin dahil sobrang lamig talaga mga katunying para hindi sila gilawin. Grabe yung takip niya, talagang doble-doble. Tapos kukunin natin yung balde mga katunying na pinaglalagyan natin ng pagkain ng mga alaga natin dahil lobat na yung ating ilaw. Dahil lobat na yung ating ilaw mga katunying, hindi tayo makalayo dito sa ilaw natin. Sa ilaw ng ating garden. Kaya dito na natin timplahin.
namamanhid yung mga kamay dahil sa sobrang lamig. Yun, nailagay na natin yung kanin nila dito mga katunying. Ngayon naman susunod natin maglalagay tayo ng darak dito sa ating galing dito sa ating lagayan. Kung sa ano pala mga katunying. Nakaduling yung sombrero ko. Pasok na sila. Kawawa yung iba, hindi sila pasok. So yung open ko lang po yung mga katunying, yung ating tubig. Saka natin timplahin tong kanilang pagkain. Ang lamig mga katunying. So yung mga katunying na i-open na natin yung tubig dun sa ating switch. So hahaluin na natin ito ngayon. Saan yung gloves natin? Mag-gloves tayo mga katunying dahil yung tubig natin ay sobrang lamig. Pakalamig ng tubig. Pakalamig ng tubig. Walang pakiramdam yung mga kamay ko mga katunying. Hindi na tayo makita sa camera. Grabe lamig. Ayun. Kahit pa paano ay kapag humawak tayo sa mga katunying, hindi direkta. Pero malamig pa rin siya mga katunying, pero hindi naman na siya gaano. So medyo lumiliwanag na din ng konti. Pero sa camera natin madilim pa rin mga katunying. Ay! I-check natin yung itlog mga katunying. Kung yung itlog isa pa rin mga katunying, kailangan na natin kunin para magpanibago sila dahil nung Monday pa yata yun mga katunying, nung meron ng isa at araw-araw ko po siyang tinitignan mga katunying at isa pa rin di siya nadadagdagan. Baka tinry lang nila. Tinry lang nilang mangitlog. Kung kanina mang itlog yun. Yeah. Haluin lang natin ang haluin. Yung sa well-combine. Dahil ang mission natin ngayong araw mga katunying ay lalagyan natin ng sako o tatakman natin yung lupa ng kamuting kahoy natin para hindi na siya tubuan ng damo at hindi na siya umusin ng daga. Oh, urog ka tuloy. Saglit lang, lalagyan ko ng tubig niya. Dali na. Grabe, ang lamig. Excuse me. Kailangan kasi natin hugasan ito mga katunying para hindi siya maputik. Hindi yung kanilang kainan. Ang gagaling nga ng mga alaga natin mga katunying, tinatawag nila yung kainan nila pagkatapos silang kumain o kapag naubos na yung kanilang pagkain. Lagyan tayo ng tubig. Ito. Hindi ko na nalagay sa buta ko yun. Tingnan yung kamay.
Grabe, lamig. Ano sasalita doon? Dahil natimpla na natin mga katunying ay isasali na natin to sa kanilang mga kainan. Oh, excuse me. Busog. Dito isa. Ay, kat. Ay, yung iba din eh. Nice. Ibasan lang natin tong balde para malinis ulit mamaya. Yung tinong lumiliwanag. So, yun. Ito na yung mga alaga natin, mga katumito na sila lahat. Sama-sama na sila. Excuse me. So nandun naman yung pala natin. Ito na lang yung dadalhin natin mga katunying. Yung malupitan. Tatapon na saan na to eh. Kaya sabi ko parang magagamit ko sa garden yun ko. Kaya nung nilagay nila doon sa mga katunying recycle, eh pinulot natin ulit. Tapos itinabi natin. Tapos inuwi natin. Aray ko, hindi ko makatawid eh. Yeah. Isang purpose kasi nito mga katunying is maano natin, pipigilan natin yung damo sa pagtubo kapag may takip yung halaman natin. Lalagyan natin tong tubig dito. Mahina yung tubig natin dito mga katunying dahil naka-on yung doon sa kabila. Kaya ang gagawin natin, papatayin natin yung tubig dito, i-off natin yung tubig dito sa kabila. Nang sa ganon ay lumakas yung tubig doon. Dito yung switch nito eh. I-off natin dito. Pag in-off natin dito mga katunying, lalakas yung doon. Off na. May ibon na naman oh. Parang kulang yata yung pantakip natin ah. Ayun, lumakas yung tubig dito. Ayun o. Lumakas siya mga katunying. Pwede na mag-harvest ng talong oh. Pero hindi na muna tayo mag-harvest ngayon dahil kulang pa siya sa laki. Sino? At dahil limit lang yung oras natin, ang ma-harvest natin siguro ngayon mga katunying is okra. Okra yung ma-harvest natin na mamaya. Pagkatapos natin takpan yung doon. Yeah. Kunin na natin ito, isukat natin kung kakasya ba or hindi. Kasi hindi natin alam mga katunying. Hindi pa natin alam kung magkakasya. Kung hindi magkakasya, okay lang. Takpan ng panibago. Nalanta yung kamuting kahoy natin. Bakit kaya? Ano yun? Ayaw, ang kamuting kahoy ba ayaw pa diligan? Diniligan ko lang to. Ba't ganito na? O baka magpapanibago siya mga katunying. Tanggalin lang natin yung mga naka... Pwede pa nga nating taniman ng ibang gulay dito sa gilid na mga katunying. Susunod natin bubungkalin pag may tayo itong katinag pula ng ating mais mga katunying. Ay, palikit! 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 Hindi mahaba! Palikit ay hindi mahaba! Itatagpong ko lang ito dito tapos pumulasin lang natin yung mga part ng may kamote. Try lang natin. If it doesn't work, at least we tried. Oh, sakto. Parang sinukat. Ayun o. Diba? Parang magbibilid ng palay. Oh. Tatakip lang natin ito dito mga katunying. Pero syempre ilalabas natin yung mga kamuting kahoy natin. Baka bato yung kamuting kahoy natin hindi tumubo kapag hindi natin nilabas.
Dahil nung nakaraan mga katunying, yung ating kamuting kahoy inubos ng daga dahil sa kapal ng damo na hindi natin nilinisan. Hindi naman natin maiwasan kasi yung damo dito sa garden mga katunying. Hindi natin maiwasan yun. Kahit pa-grass cutter natin ng ilang sulit, tubo pa rin yung damo. Ngayon next natin gagawin, hahanapin natin kung saan nasan yung mga kamuting kahoy. Dati ka lang dito, butasin natin ngayon. Ingat lang baka kamay natin na mabutas. Lulusot natin siya. Dapat wala, tinakpan muna natin eh. Lalabas natin ang ganyan mga katunying. Kakaibang experiment na naman to. Hindi ko lang alam kung tutubo pa ang damo dito sa gitna ng ano natin, kamuting kahoyan natin mga katunying. Konti lang naman to. Tapos ating magdidilig tayo mga katunying, ay dito na lang sa gilid-gilid tayo magdidilig. Although tumatagos naman ng tubig dito sa sako na to, kaya hindi tayo mahihirapan sa tubig. Pero dahil nga sa kakulangan sa sunlight mga katunying, yung mga damo hindi siya tutubo. Balik. Ang lupit. May malang to, may isa pa. Wala po yung punit dito. Ayun, okay na, lumusog na sila lahat. Ang lakihan tong dito. Ayun mga katunying, ito nang natapos natin. Ayun, sana mga katunying hindi na tumubo yung damo sa loob para hindi na siya ubusin ng daga. Tapos kapag naulan na naman yan mga katunying, itong tinakip natin ay didikit pa siya lalo sa lupa. Sa ngayon kasi tuyong-tuyo. Kaya ano pa, meron tayong sobrang konti. Tutupin natin, baka kailanganin natin to sa mga susunod na henerasyon. Hindi natin alam kung kailan, pero baka magamit natin. Lalagay ko muna dito. At mag-harvest tayo ng okra ngayon mga katunying. At ililipat natin yung tubig. So nung nilagay natin yung tubig dito mga katunying, natubigan na din tong ating sibuyas dito. Lilipat lang natin para matubigan lahat. Ay, tingnan natin ang oras, baka mamaya nag-i-enjoy tayo dito tapos late na pala tayo. Naiwan na pala tayo. Natin dito sa kabila. Pati yung dahon ng talong mga katunying kumonti dahil sa lamig ng panahon. Sibuyas natin, ang lago. Pero wala pang lumabas na ano. Kukunin na natin yung mga okra natin na pwede na. Kahit pa paano naman mga katunying, nagbibigay pa rin naman ng bunga itong ating okra. Hindi nga lang siya kasing ganda ng dati. Pero kahit pa paano meron pa rin. Kulot-kulot nga lang yung iba. Pero okay lang. Ang importante is mahalaga. Kulang pa rin naman to mga katunying. Ba't kaya nawawalan sila ng dahon mga katunying?
Sa ngayon mga katunying, ito yung ating na-harvest. Ito po siya. Ano? Sa ngayon mga katunying, ito yung ating na-harvest at babalik na tayo dun sa kabila dahil tayo papasok na sa trabaho mga katunying. Kaya hanggang dito na lamang muna ang ating video mga katunying at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-ingat po palagi mga katunying. Saman po kayo naroon and God bless po. Bye bye.